Ivan, ano ba ang status ng articles of impeachment? Transmitted na ba ito sa Senado? June, sa mga oras na ito ay hindi pa nai-transmit itong articles of impeachment mula dito sa Kamara papunta sa Senado. Samantala, nagsasagawa ngayon ng plenary session ng House of Representatives at hindi pa rin nagsasagawa ng pagbobotohan itong mga kongresista kung sino ang ipapadala nila na House members na magsisibing miyembro ng prosecution team na uusig kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. 11 House members ang inaasahang bubuo ng panel of prosecutors na ipapadala sa Senado upang tumayong taga-usig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga pangalang matagal nang lumulutang ay kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na una na ring nakalal na prosecutor sa impeachment ni VP Sara noong 19th Congress. Ayon sa mambabatas, handa siyang muling sumalang na taga-usig para sa ikalawang pagkakataon, lalo na at nabantayan niya ang bawat articles of impeachment nang sinusuri pa lamang ito sa Kamara. Bagamat yung confidential fund ay ito ay dumaan sa aking committee, kung maalala ninyo, noong 19 Congress pa. So familiar naman po tayo sa lahat. Si Akbayan Party List Representative Chel Jokno naman, hindi rin aatrasan kung maging miyembro ng prosecution panel. Inamin nitong may mga kumakausap na sa kanya, ngunit sa ngayon, wala pa siyang tiyak na article of impeachment na nais bigyan diin o unahin. Yes, I'm ready to serve. Of course, we must await the decision of the House kung sino ang uupo bilang prosecutor. But you were offered the position of a prosecutor. Mula last year pa naman ay nangyayari na yan. May mga kumakausap sa akin, yes. And you said yes, you're okay with it. Like I said today, I'm ready to serve in that capacity. Pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara kung sino-sino ang itatalagang miyembro ng prosecution team, kung saan posible ring magkaroon ng private prosecutors sa grupo. Ngunit bago magampanan ang kanilang papel bilang mga taga-usig, kailangan munang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, kung hindi ito magaganap dahil sa nangyaring pagbabago sa Senate leadership, posibleng maghain ng petition for mandamus sa Supreme Court. Lalo na anya at labag sa saligang batas kung hindi tutuparin ng Senado ang kanilang ministerial duty na magsagawa ng impeachment trial. Well, yung petition for mandamus, iaano lang sila, i-compel lang sila to convene as an impeachment court. Yun po ang ibig sabihin ng petition for mandamus. Now, if you're asking about meron bang administrative liability, criminal liability, then nandyan yung dereliction of duty, administrative, pwede sa ombudsman, yung ganyan na mga pagpapabaya sa kanilang constitutional duty. Ngunit wala pa anya ngayon ang usapan sa pagsasampa ng reklamo, kundi nasa punto pa lamang ng pagtatransmit ng articles of impeachment sa Senado. Ayon kay Representative Chua ngayong umaga, hinihintay pa ng Kamara kung kanino makikipag-ugnayan sa Senado dahil sa nangyaring palit liderato. Kanina nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate dahil nagkaroon ng leadership change or change ng leadership sa Senado, kaya yung articles of impeachment ay hindi pa na-endorse. Pero ina-expect natin na within the week ito ay kanilang may endorse. June, ayon pa kay Representative De Lima, no choice ang Senado kundi mag-convene bilang isang impeachment court. Ayon sa kanya, kapag na-transmit ang articles of impeachment papunta sa upper chamber, posibleng magkaroon pa ng mga initial or preliminary steps. Paghalimbawa ni Congressman De Lima, posibleng magkaroon pa ng formal acceptance ng articles of impeachment o magkaroon muna ng formal presentation ng articles of impeachment. Kailangan ding magpadala ng Senado ng impeachment court ng summons sa respondent na si VP Sara upang bigyan siya ng pagkakataon na masagot yung mga aligasyon laban sa kanya. Baladalhan din ng summons ang prosecution upang sagutin naman ito
pabalik. Posible ring magkaroon ng pre-trial ang impeachment court upang markahan ang mga ebidensyang gagawin sa paglilitis. Bagamat marami pang proseso ang maaaring mangyari bago tuluyang makaakyat sa trial proper, para kay Representative De Lima, ang mahalaga ay makapag-convene ang Senado bilang impeachment court upang matiyak na uusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan muna ang update mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa inyo dyan, Jude. Maraming salamat, Evan Alvarez.